Pinabulaanan ng International Criminal Court o ICC ang napaulat na umano'y arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa pahayag, nilinaw ng ICC na walang public arrest warrant na inilabas kaugnay sa sitwasyon sa Pilipinas. Kasunod ito ng mga ulat na nagsasabing nasa Pilipinas na ang mga operatiba ng Interpol para isilbi ang warrant sa senador. Kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte at mga naunang pagpatay sa kamay ng Davao Death Squad. Bago niyan, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pang natatanggap ang DILG na kopya ng umano'y warrant pero naghahandaan niya ang kagawaran ng 10,000 tauhan para sa posibleng malawakang operasyon para mahanap ang senador sakaling ilabas ang warrant. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ang tanong na ngayon, totoo ba na may arrest warrant o wala? Sa totoo lang, mga kabunyog, ako, may napagtanungan ako, hindi ko na sasabihin kung sino, mayroon daw talagang arrest warrant na. Mayroon na talagang arrest warrant. Yan yung totoo diyan. Kaya lang, siyempre, hindi maglalabas ng confirmation kasi paano mo maaresto si Bato kung i-confirm mo na di lalo na yan, magtatago na yan lalo o kaya baka lumabas na ng bansa. At ang isa pa, okay, halimbawang ilabas mo na ngayon yung arrest warrant. Anong gagawin ni Bato? Sige nga, tanungin ko nga ang ating mga viewers. Halimbawang ikumpirma na mayroon ng arrest warrant at ipikita na yung kopya. Anong mangyayari ngayon? Anong gagawin ni Bato? Mga kabunyog. Halimbawang ilabas na yung arrest warrant, ipakita talaga. Anong gagawin ni Bato? 'Di ba? Yan yung magtatago, tatakas na. At saka ano pa? Ano pang gagawin? Aside sa magtatago o tatakas na. Anong gagawin nila? Ayan. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Totoo yan. Siyempre, magtatago. Pero mayroon pa yung gagawin. Anong gagawin yan? Ayan mga kabunyog, anong gagawin ni Bato? Kapag lumabas yung arrest warrant, mayroon ng kopyang pinakita sa publiko. Hihingi na si Bato ng TRO sa Korte Suprema. Lalapit na sila sa korte. Naalala nyo noon, lumapit na si Torion, yung abogado ni Kibuloy na abogado rin ni Bato, ay di ba lumapit sila sa Supreme Court? Humihingi na sila sa Supreme Court ng TRO. Kaya lang, ano ang sabi ng Korte Suprema? Nasaan ang kopya ng arrest warrant kung totoo ngang mayroon? Alam nga namang mag-i-issue tayo ng TRO, wala tayong makitang kopya ng arrest warrant. Di ba? So, ibig kong sabihin, mga kabunyog, nung unang binalita ni Boying noon na mayroon ng arrest warrant, lumapit kaagad sila Bato sa Korte Suprema. Gusto nilang mag-TRO. Ang sabi ng Korte Suprema, nasaan ang kopya ng arrest warrant? Wala eh. Ang sabi ng kampo ni Bato ay sinabi na ni Ombudsman Boying Remulla. Sinabi na ni Ombudsman Boying Remulla mayroon na daw. Hindi naman pwedeng sinabi daw ni ganito. 'Di ba? Hindi naman pwede 'yun. Mag-a-action ba ang Korte Suprema sa isang petisyon na ang basis mo lang yung sinabi ni ganito? 'Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So ibig sabihin, pag linabas mo na yung kopya ng arrest warrant, pinakita mo na yan, nakakuha ng kopya sila Bato, ng kopya ng arrest warrant, magkakaroon na sila ng basis ngayon na lumapit sa Korte Suprema, humingi ng TRO. Mas lalong mahihirapan ngayon, paano kung maglabas ng TRO ang Korte Suprema? Di hindi na maaaresto si Bato? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Parang katulad din kay Duterte. Bakit kailan humingi ng TRO ang kampo ni Duterte noon? Nung inaresto na si Duterte kasi may pinakita na talaga na arrest warrant. Lumabas na yung arrest warrant eh. Pero ito, wala pa namang pinapakitang arrest warrant. Balita pa lang sa dyaryo at sa TV, sa radyo.
Hindi naman pwedeng maging basis yun. Ang kailangan, mayroong kopya. Ngayon, pag linabas na yung arrest warrant, yan ang hinihintay din nila Bato de la Rosa. Pag linabas na yung kopya ng arrest warrant, pupunta na sila sa Korte Suprema. Magti-TRO na sila. Paano kung ilabas ng Korte Suprema yung TRO? Di hindi na maaaresto si Bato. Di ba? Kaya ano yan mga kabunyog, sa isang banda, posibleng alam na talaga yan na mayroon talagang arrest warrant, kaya nga lumabas na yung mga balita eh. Yung mainstream media, naglabas na ng balita. Kaya lang, syempre may sources ang mainstream media, kung sino man yan. Kaya lang, nung bandang uli, yung mga magagaling na mga abogado rin siguro ng gobyerno, bakit nyo nilalabas yan? Pag linabas nyo yan at nalaman na talagang mayroon na, kinonfirm ng mayroon at may kopya ng mag-circulate ng arrest warrant, lalapit na yan sa Korte Suprema. Baka maglabas ng TRO ang Korte Suprema, hindi na natin maaaresto yan. Di ba? Ano na ngayon? Binawi ngayon yung balita. Di ba? Kaya sa totoo lang, ako ganun ang nakikita ko diyan mga kabunyog. Nung una, kinonfirm talaga na mayroon na. Kaya lang, bukang mayroon diyang nag-remind, wag nyo munang ilabas na mayroon na. Kasi gagalaw yan sila Bato, magti-TRO yan. Ang Korte Suprema noon, hindi naglabas ng TRO kasi wala namang, wala namang kopya ng arrest warrant eh. Pagka naglabas ang Korte Suprema ng arrest warrant, hindi na yan maaaresto si Bato kasi may TRO na. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. So yan yung nangyayari dyan sa tingin natin. Sa tingin natin, ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Mayroon na yang arrest warrant. Mayroon na yan. Kahit pa nagsabi ang ICC na dinideny nila na wala naman daw inilabas na arrest warrant, hindi naman kasi pinapublic eh. Hindi naman pinapublic. At saka tandaan natin, ang sabi nung spokesperson ng ICC, wala kaming alam na linabas na public warrant. Ibig sabihin, wala silang alam na inilabas na public warrant. Kasi wala naman talagang pinablicize na nilabas na warrant. Pero hindi ibig sabihin na wala pang warrant. Kasi mayroong mayroong mga warrants na nakasil. Di ba? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw dito, totoo, pabago-bago ang balita. Siyempre kasi, baka yung opisyal ng gobyerno na naglabas nun, ng balita na yon, nung bandang huli, sinabihan, bawiin mo. Kasi hindi pwedeng ilabas pa yan. Makakatakas na yan si Bato at saka makakapunta na yan sa Korte Suprema. Makaka-apply yan ng TRO. Di ba? Malamang, ang gusto nilang gawin dito kay Bato, tulad nung ginawa kay Duterte. Paglapag ni Duterte sa NAIA, ayun na, sinalubong na nila Torre. Diretso aresto na. Yan yung nangyari kay Duterte. Doon lang nilabas yung arrest warrant. Di ba? Ganun yung nangyari. Hindi naman inanunsyo na pamuna ng ICC na may arrest warrant na si Duterte, saka ito inaresto. Hindi. Mayroon na rin kumakalat noon na na balibalita na may arrest warrant na. Kahit nga kay Duterte nakarating na sa kanya na may arrest warrant na. Habang nandun siya sa Hong Kong, sinasabihan na, wag nang umuwi. Political asylum na sa China. O kaya, kung maglalanding man siya, wag sa NAIA, doon sa Davao. Kasi safe siya sa Davao. Ay wala eh. Mayabang din si Duterte, talagang sa NAIA siya. Nagland. Doon pala, nandun na mismo sa NAIA, sila General Torre. So ayan mga kabunyog, mga kababayan. So ngayong ganyan na yan, ano ba ngayon? Dahil sinabi na ng ICC na walang warrant, ang malinaw dyan, lalo lang na natatakot si Bato de la Rosa. Sa totoo lang, lalo lang natakot nito si Bato de la Rosa. Kahit nagsabi ang ICC na walang warrant of arrest. Bakit? Ganyan din ang nangyari kay Duterte. Kumbaga takot na nga yung tao, kaya nga nagtatago na. Tapos ngayon, ganyan pa ang lumalabas na mga balita, ay di lalong natataranta ngayon si Bato.
Unang-una, hindi niya na malaman kung anong paniniwalaan. Hindi niya na malaman sinong nagsasabi ng totoo. O, di ba? Ha?